Queen Esther's story unveils a tale of bravery and divine intervention. Raised as an orphan, she ascended to become Queen of Persia, facing a critical moment when her people faced annihilation. Despite the peril, Esther found strength in her unwavering faith in an invisible God. Courage and hope blossomed within Esther as she sought divine guidance through fasting and prayer. Her story echoes the timeless lesson of trusting in God amidst adversity, even when His presence seems concealed. Her faith shaped her decisions, leading her to risk her life to save her people. Through her narrative, we learn to lean on God's unseen hand during trials. Her example inspires us to believe in the omnipresence of God, even when His actions are not overt. How does Queen Esther's journey resonate with your own experiences of trusting in God during challenging times? Find out more with us on Queen Esther and the Invisible God today on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, magpadayon kita din sa atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning, atong makauban ng atong pinalangga, among boss ni Dion, ang atong Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Good morning, Pastor. Pastor. Gikan pa jud ka sa ato ang pahigayon dito nga. Kagabi pa gid siya nabot ka. Yes. Buntag kaninyo Sir Dion and Sir Owing. Medyo jet lag gamay. Pero padayon gyapon sa buhat. Lipay po ko nga maka-appeal din sa inyong programa karon kapuntakon. Yes, and kumusta dito, Pastor? Kumusta ato ang mga kalihukan dito? Nagipagayon sa ato ang communication. Of course, nag-wish me kaunta na agad po mong duwa dito. Hopefully sunod, no? Hopon. Nindot kayo mga presentations o mga uban nga mga aktibidades nga ilang gihimo. Very related sa atong media ministry. Yes, no, nindot kayo. Pastor, ato ang topiko karon gawing nindot kayo kay tungod kani may tungod sa experience or story ni Queen Esther. So Pastor, kanang atog yung moadto ta sa storya ni Queen Esther, Pastor. Giunsa niya pag-atubang ang mga hagit sa iyahang kinabuhi sa time ni Queen Esther? Okay, that's a very good question, no? Giunsa niya pag-atubang ang mga hagit sa iyang kinabuhi sa panahon ni, of course, ni Queen Esther herself. At first of all, atong mahibalaan, no, kaning istorya ni Queen Esther, gilabel ni siya nga morabitag kanang adunay mga daghan og odd coincidences o kanang ironic reversals. Very interesting kay because in the first place, kung imong lantawon ning libro ni Queen Esther, mao ning libro nga wala nag-mention sa Ginoo. So matingala ka nga no. So later on discovered sa ubang nga mga scholars nga brilliant kayo ang author ani. Kay gusto bitaw niya nga kanabitang i-invite ang mga readers kita or atong mga viewers samtang sila magkabasa ini nga ilang makaplagan. Kanabitang gitawag na to nga God's activity. So for them to be able to experience that themselves. So mo na siya, so that's why in the story of Queen Esther atong nahibalan na atong na pakita kanina sa atong short video, of course si Queen Esther, as you know, nagpuyo sa Susan, di ba? Susan is the capital of Persian Empire. Mo ni mga Hudiyo nga nabilin dito sa Rawing, Sir Dion. Kay after 100 years of their captivity, di ba nag-order si Artaxerxes and the other emperor nga ibalik na sila dito sa Jerusalem to rebuild the temple and the city, no? Pero na mga Hudiyo nga ubay-ubay po nga nagpabilin dito. I don't know for what reason. And one of them kaning si Queen Esther o ang iyang uncle nga mo si Mordecai. Sa ato pa, Pastor, si Queen Esther, pinasahin ni siya kay kung ato ta sa Old Testament, gamay lang maya ang mga babae nga gihisgutan sa balaang kasulatan. Tinood na siya, gamay lang mo nang iyon ako nga add ko ng coincidences ba. Kita nga murag kung imong kung salidan ni siya murag very
Dili common Dili kay siya common, no? Dili Murag common. imposible kay nga makaabot siya nga level. Pero Pastor, sa experience ni Queen Esther, Pastor ba, nga katong panahon nga, so Pastor, katong story ni Esther nga na ay challenge sa ilaha, how did she find courage to face those challenges, Pastor? First of all, of course, kanang ilang faith sa Ginoo murag wala man gud nawala sa ilaha despite sa pila na mga katuigan nga na under sila sa mga kaning gitawag nato nga pagans, people nga wala katuo sama sa gituoan nila nga Ginoo. Pero mo po nang kaayo nga nabilin, one of the good things nga nabilin kanila mo nang despite the fact nga dili nimo makita ng Ginoo kay lisod biya na, no? Sa panahon bitaw nga nakatubang ka Correct. lisod kayo nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi. So, but in this case, atong nahibalan nga ang ilang pagtuo Padayon. nagpadayon Japon. So, that's why sa Book of Esther, ingon sa mga akong nabasa diri nga ang Ginoo daw can still work in the real mess bitaw. Kay kining kung talawon mo ning istorya ni Esther, grabe kay ang messy kay siya ba, no? Usa na sabi siya messy kana murag gubot kay wa kalandrakas kay siya. Wala iwan. So kung imo talawon ang twist sa story, ang plot, makaingon jud ka nga murag Lahi ra gyud. murag ka backslide, murag mo layo jud ka sa Ginoo. Correct, oh. Pero but in this particular case, amazing kayo kay makita gyapon nimong Ginoo, pero dili siya katulad sa uban nga gi-describe nga murag na siya firme in front, no? Katulad ni David and the other characters. Pero in this particular book, si ang God is gi-paint lang siya behind the scene. Anara siya behind the scene. So mao na siya nga amazing kay nga storya niya. Gigamit bagid ang usa ka babae nga mahimo nga queen sa usa ka lugar nga pagan at the same time Hudiyo siya. Hudiyo siya. So Pastor, unsa may makuha natong leksyon sa time ni Esther nga bisan wala di makita ang Ginoo pero siya gihapon ang iyang pagtuo ugot gihapon. Right. Ang lesson nga ako nakita din katong gisulti nako nga God can still uses bisan pa sa kagubot sa sitwasyon nga atong ginatubang or anaa kita unya kana bitang ambiguity of human kanang kaning moral ambiguity. Kasi sa panahon mo sa panahon ni Esther, grabe kay ang case sa immorality. Oo. Kay in Kanang fact, harap-harapan in dun fact kayo. kanang case ni Esther nga naminyo sa hari, bawal na sa Torah. So na mga compromises bitaw nga hinatabo diri sa Dion. So usahay pod sa atong kinabuhi. Ang Ginoo pod mahibulong ka nga despite of this nga situation nga na mga gagmay nga mga compromises nga usahay na kanang na force bitaw sa situation nga naanata, pero ang Ginoo nangita gabog pamaagi nga magamit kita bisag na ay mga compromises ba. Pero ang iyang intention is to really raise us up. Sa ato pa Pastor, dili ta pasagdan niya, dili pasagdan bisan sa kagubot. Sa ilang nga time mo magid pasagdi sa Ginoo. Right, mo na nga ang lesson gid, the main lesson is to trust in God's providence diri. Mo gina ang storya ni Esther kay imagine katong si Haman bitaw nga nakuha niya ang kana bitang sana kanang consent sa hari nga mag-issue og decree nga pamatyo niya ang mga audio kay si Mordecai wa giniyukbo siya nga tuwangan. Dili to siya basta-basta kay ang decree mangod sa hari sa una. Test yun to. Kuan gina siya Mao masunod. mao gina siya mosunod. matuman. Alright. Pero Pastor, unsa ang sa story ni Esther, Pastor, how the story of Esther inspires us to trust God more, Pastor? Of course, first mo tong gisulti kanina no nga kanabitang usay maghimo mangud ta kanang sometimes we become very judgmental na ang Ginoo dili na siya mo kuan sa mo kung dapat kanang perfect yun. Correct. Pero but sometimes in a case nga nay mga pamaagi usay nga dili ato masabdan. Pero kanabitang nay magoy mga tao nga na forced sila sa circumstance. Not because nga gusto nila pero na force lang sila ba. So despite the fact nga for example si Esther dili unta siya angay nga maminyo sa usa ka pagan. Pero kay Hudiyo mo siya kay bawal magina sa Torah. So that's a compromise, di ba? Tapos napay mga drinking and whatsoever. Party. Pero Pastor, Party, kanang ingon nimo compromise naaga po'y pagtugot sa Ginoo kay simpre kung sa tawhanon mo compromise pero sa Ginoo Of course sa prinsipyo sa Ginoo dili man gito siya mayo. Dili mayo. Di ba tama ba? Okay, kay God man gud is a consistent God sa iyang principle. And as reflected in His law, dili man gito siya pwede, pero akong gipasabot is because human decisions ba. So naituyo ang Ginoo nga iyang i-redeem ang iyang mga katawhan. Correct. So despite sa mga panghitabo dito nga
lisod kayo na itong usahay nga kanabitang ma-perfect yun at one time, Oh. pero tungod silang pagsalig sa Ginoo, ang intention sa Ginoo diya is to really redeem His people. Yes. Mo na nga mosalig ra gyud na niya, just like what Esther did. Despite sila mga imperfections, pero nagamit gyapon sila sa Ginoo alang sa iyang katuyuan. Amen. So, Pastor, thank you kayo. And doon na ba kay parting words sa ato karon labi na sa atong mga viewers? Okay, just like what I said, no, sometimes atong kinabuhi, usahay dili ginato makita ang Ginoo nga lagi sa atong atubangan, but God works behind the scene lamang, no? So alang sa atong mga kababaihan, this is a good lesson for us nga yes. daghang magud ni siya ang lesson nga makuha nato ani, it can be represented in so many ways. Yes. Sa workplace or sa imong Family. let's say naminyo ka nga dili po sa Adventist. dili sama sa Di magtotoo. same not Lahi the nga- same with your lahi nga, no? Belief, no? lahi nga belief. So it will give us actually an encouragement nga, well, Correct, just oh. keep on trusting in God kay basig na yung mga pamaagi ang Ginoo sa unahan. Correct. Ang importante lang nga dili lang gid na atong pagtudi. Dili madala Dili lang sa gid na ilaha. madala, no? O dili lang gid mawala ang atong pagtudi sa Ginoo kay ang Ginoo gyud ang iyang intention is sama pod sa iyang gihimo kay Esther is really to redeem his people. Yes. Correct. No matter how messy kanang messy the situation is. So sometimes God works in behind the Behind the scene. scenes. But he makes kanang bitong gibutang niya kanang naagyo gitawag na to nga kanang providential kanang order of things. Matingala ka nga kay Esther, di ba, na yung mga kanang ironic reversals. Yes, Daghan kay siya mga reversals, no? Nag-issue nga decree, tapos naghimo na pong bago nga decree para masapawan tong gi-issue nga decree nga pamatyon sila. And so many things, no? So, nindot kayo ang stories ni ang storya ni Esther. Ang nakanindot, Pastor, nga kung mupaubos ta diha sa Ginoo na ang iyang plano magauban ka nato. Amen. That is the essence of it. Yes. Thank you kay Pastor sa imong Okay. panahon karon.